Isang malamig na gabi, habang nilalabanan ni Tera ang pagkahilo mula sa drogang palihim na inihalo sa kanyang inumin, nagpapakasarap naman si Rico sa kama ng kanyang kabit. Ipadala na sa mental ang basurang babaeng yan, mariing utos ng asawa. Ngunit hindi niya alam, ang inang inakala niyang mahina ay handa nang bumangon mula sa abo. Masisira ba ng isang baliw-baliwan ang perpektong imperyo ng mga demonyo? Hon, konting tiis na lang. Ipadala na natin sa mental ang basurang babaeng yan. Kapag tuluyan na siyang nasira ang ulo dahil sa mga gamot na pinapainom ko, mapapasakin na ng buo ang custody kay Liza. Tapos, tayo na ang bubuo ng totoong pamilya. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na walang awang bumaon at naghiwa sa dibdib ni Wistera. Sa labas ng nakapinid na pinto ng opisina ng kanyang asawa, nakatayo siya habang maingat na pinaplansa ang maliliit na gusot sa uniforme ng kanyang 7 taong gulang na anak, na si Liza. Mainit ang singaw ng bakal sa kanyang harapan, ngunit pakiramdam ni Tera ay binalot ng nagyayelong tubig ang buo niyang pagkatao. Wala siyang naging marahas na reaksyon, walang ingay, walang pagbato ng gamit. Ang tanging nangyari ay ang matinding paninigas ng kanyang mga kalamnan habang ang kanyang mundo ay gumuho ng walang tunog. Ang pamilyar na boses ng lalaking pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar ay siya palang unti-unting pumapatay sa kanya. Biglang nagkaroon ng malinaw at nakakikilabot na kahulugan ang lahat ng kanyang nararanasan nitong mga nakaraang buwan. Ang madalas na pagkahilo sa kalagitnaan ng hapon, ang panlalabo ng kanyang isipan habang nagtuturo kay Liza ng mga aralin, ang pakiramdam na tila unti-unti siyang nawawala sa sariling katawan. Inisip niya noon na baka bunga lamang yon ng labis na pagod sa maghapong pagtitinda ng banana cue sa ilalim ng tirik na araw. Hindi pala. Nilalason siya ng sarili niyang asawa. Dahan-dahang umatras si Tera mula sa pintuan. Bawat hakbang palayo ay tila pag-apak sa mga bubog ng sarili niyang wasak na pangarap. Nanghihina ang kanyang mga tuhod, subalit pilit siyang naglakad patungo sa kwarto ng kanyang anak. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng maliit na lampara, mahimbing na natutulog si Liza. Ang inosenteng mukha ng bata, ang tanging pumigil sa tuluyang pagbagsak ni Tera sa sahig. Lumapit siya sa gilid ng kama. Nanginginig ang kanyang malamig na kamay nang haplusin niya ang malambot na buhok ng anak. Mariin niyang kinagat ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang pait ng sariling dugo. Kailangan niyang pigilan ang anumang hikbi na nagpupumiglas na kumawala sa kanyang namamagang lalamunan. Hindi siya pwedeng umiyak. Hindi siya pwedeng magpakita ng kahinaan dahil kung gagawin niya iyon, tuluyan ng makukuha ng mga halimaw ang kanyang anghel. Nang ilipat niya ang kanyang paningin sa maliit na mesa sa tabi ng kama, napako ang kanyang mga mata sa isang baso ng mainit na gatas. Hinanda iyon ni Rico para sa kanya bago pa man ito pumasok sa opisina at makipag-usap sa kabit nito. Dati, itinuturing niya ang basong yon bilang patunay ng natitira pang pag-aalaga ng kanyang asawa. Ngayon, nakikita niya kung ano talaga ito, isang kamatayan na nakabalot sa matamis na kasinungalingan. Kinuha ni Tera ang baso. Ramdam niya ang init ng likido na tumatagos sa kanyang palad. Isang init na kabaligtaran ng lamig ng kaluluwa ng lalaking nagtimpla nito. Naglakad siya patungo sa banyo at tumayo sa harap ng lababo. Tinitigan niya ang maputing gatas. Kung iinumin niya ito, magpapatuloy ang madilim na plano ni Rico at siya ay tuluyang mabubulok sa isang selda ng mga baliw. Ngunit kung ipapaalam niyang alam na niya ang lahat, alam niyang gagamitin ng pamilya, Salazar ang lahat ng pera at kapangyarihan nila upang palayasin siya nang walang laban at ilayo sa kanya si Liza ng tuluyan. Tumingin siya sa salamin. Nakita niya ang isang babaeng unti-unting nauupos, may malalalim na eye bags at namumutla ang balat. Ngunit sa likod ng pagod na mukhang iyon, may isang bagong apoy na nagsimulang magliyab sa kanyang mga mata. Papayag ba siyang makuha ng isang halimaw
at ng kabit nito, ang kanyang kaisa-isang anak? Papayag ba siyang maging biktima na lamang hanggang sa huli? Dahan-dahang umagos ang maputing likido pababa sa madilim na kanal. Ang utang na loob ay hindi lamang isang simpleng pasasalamat. Sa kamay ng mga maling tao, ito ay nagiging isang kadenang ginto na dahan-dahang sumasakal sa iyong leeg hanggang sa hindi ka na makahinga. Maagang nagising si Tera, bitbit ang bigat na tila isang toneladang bato sa kanyang dibdib. Sa kabila ng puyat at sakit ng loob, kailangan niyang magpatuloy. Sa harap ng kanyang maliit na stall ng banana Q at turon sa tapat ng eskwelahan, pilit niyang tinitiis ang init ng nagbabagang uling at ang usok na humahapdi sa kanyang mga mata. Bawat pagbaliktad niya sa saging na niluluto sa kumukulong asukal ay tila pagpapaalala sa kanyang sarili na kailangan niyang manatiling matatag para kay Liza. "Oh, Wistera, mukhang hulas na hulas ka na rito sa kalsada, ah." Napatigil si Tera sa kanyang ginagawa nang marinig ang mataray at mapang-uring boses na yon. Isang makintab at mamahaling itim na sasakyan ang huminto sa gilid ng kalsada. Bumubuga ng malamig na hangin mula sa aircon nito na direktang tumama sa pawisang mukha ni Tera. Bumaba si Doña Veronique, suot ang kanyang mamahaling bestida at mga alahas na tila nangaasar sa ilalim ng sikat ng araw. "Mano po, Mama?" Mahinang sabi ni Tera. Inabot niya ang kamay ng biinan upang magmano, ngunit mabilis itong binawi ng matanda na tila badiring-diri na madikit sa balat ni Tera na amoy usok. "Wag na, baka malagyan pa ng uling ang kamay ko," wika ni Doña Veronique habang nagtatakip ng ilong gamit ang isang mabulaklak na panyo. "Dumaan lang ako para ihatid itong mga pagkain. Galing ito sa dinner namin kagabi sa isang 5-star restaurant. Sayang naman kung itatapon, kaya naisip ko, ibigay na lang sa'yo dahil tiyak na hindi mo kayang bumili nito sa tanang buhay mo." Inilapag ng matanda ang ilang lalagyan ng plastik sa ibabaw ng maruming mesa ni Tera. Kitang-kita rito ang mga tirang pagkain na halatang nalaro na ng kutsara at tinidor. Ramdam ni Tera ang titig ng mga kapitbahay at mga magulang ng estudyante na nagsisimula ng magusyoso. "Salamat po, Mama," sagot ni Tera. Pilit na ibinabaon ang kanyang galit sa kailaliman ng kanyang sikmura. "Sana po ay hindi na kayo nag-abala." "Abay, kailangan kong mag-abala." Tumaas ang boses ni Doña Veronique, sapat na para marinig ng mga taong nakapaligid sa kanila. "Huwag mong kakalimutan, Wistera, kung hindi dahil sa pera ko, hindi sana nailabas ang tatay mo sa ospital noon. Sa kalsada, sana siya namatay kung hindi ko binayaran ang bills niyo. Kaya kahit gaano ka pa kahirap o kahit gaano pa katigas ang ulo mo ngayon, malaki ang utang na loob mo sa pamilya Salazar." Ang bawat salita ay tila sampal na nagpula sa pisngi ni Tera. Ito ang laging sandata ng kanyang binan. Ang nakaraan. Ang pabor na akala niya noon ay galing sa kabutihang loob, ngunit ngayon ay nauunawaan na niyang ito ay isang kontrata ng pang-aalipin. Mula sa bintana ng sasakyan, nakita ni Tera si Rico. Nakasuot ito ng salamin sa mata, tila isang respetadong negosyante na walang kinalaman sa ginagawang panghihiya ng kanyang ina. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Tera ang isang mabilis at nakakalokong nangiti sa mga labi nito. Isang namangiting na nagsasabing, "Diyan ka lang sa putikan, dahil diyan ka nararapat." Nang umalis ang sasakyan, iniwan si Tera sa gitna ng usok at ng mga bulungan ng mga tsismosa sa paligid. Binuksan niya ang isa sa mga lalagyan ng pagkain. Amoy panis na ang steak na ibinigay ng matanda. Hindi ito regalo. Ito ay basura na ibinigay sa kanya upang ipaalala na sa paningin nila, siya ay mas mababa pa sa isang hayop. Lihim na itinabi ni Tera ang panis na pagkain sa ilalim ng kanyang mesa. Sa halip na kainin iyon, kinuha niya ang isang bagong luto na turon mula sa kanyang tinda. Kinagat niya ito ng dahan-dahan. Ang tamis ng saging at ang lutong ng balat nito ay nagbigay sa kanya ng panandaliang lakas.
Ito ang bunga ng sarili niyang pawis. Ito ang katotohanang hindi kailanman mababayaran ng anumang perang galing sa pamilya Salazar. Habang nagliligpit siya ng kanyang mga kagamitan sa pagtitinda sa hapon, isang pamilyar na boses ang muling narinig ni Tera mula sa likod ng kanyang stall. Ang kanyang binan ay bumalik, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ito bumaba ng sasakyan. Nakabukas lamang ang bintana at may kausap sa telepono. Yes, doctor. Siguraduhin mong bukas na bukas din ay maasikaso ang papeles. Gusto kong makuha ang diagnosis na mentally unstable siya. Ayaw nating magtagal pa ang dumi sa loob ng bahay namin. Maring sabi ni Doña Veronique bago muling isara ang bintana at tuluyang humarurot palayo. Nalaglag ang hawak na sipit ni Tera. Ang buoy kambimat na pinaplano nila ay hindi lamang pala para sa pagsusuri. Ito ay para sa kanyang tuluyang pagkakakulong. Ang laro ng buhay ay parang isang madilim na entablado. Kung hindi mo kayang maging biktima, kailangan mong matutong maging isang mahusay na artista. Pagsapit ng gabi, habang wala si Rico at nasa itaas si Liza, pumasok si Tera sa opisina ng kanyang asawa. Ang bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Ramdam niya ang lamig ng aircon na humahalik sa kanyang balat, kasabay ng amoy ng mamahaling kahoy at tabako na palaging bumabalot sa silid na yon. Gamit ang isang maliit na flashlight, dahan-dahan niyang binuksan ang pinakaibabang drawer ng mesa ni Rico. Narinig niya ang mahinang tunog ng pagpihit ng kandado. Doon, sa ilalim ng mga papeles ng negosyo, nakita niya ang isang maliit na lalagyan ng gamot na walang label. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone, nanginginig ang kanyang mga daliri habang kinukuhanan ng larawan ang mga puting tableta. Bawat pag-ilaw ng screen ng kanyang telepono ay tila isang kidlat na naglalantad sa madilim na sikreto ng bahay na yon. Para sa'yo ito, Rico. Bulong niya sa dilim habang mabilis na isinesend ang mga larawan sa kanyang Kuya Arman. Ito ang kanyang unang bala laban sa digmaang hindi niya ginusto. Ngunit hindi pa siya nakakalabas ng silid nang marinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto sa ibaba. Bumalik si Rico nang mas maaga kaysa sa inaasahan. Mabilis na isinara ni Tera ang drawer at nagkunwaring nagpupunas ng alikabok sa mga libro nang pumasok ang kanyang asawa. Hon, anong ginagawa mo rito ng madilim? Tanong ni Rico. Ang boses ay malambing, ngunit may kalakip na panganib. May hinahanap lang akong lumang notebook ni Liza, Hon. Akala ko na ilagay ko rito. Sagot ni Tera. Pilit na pinapakalma ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Lumapit si Rico sa kanya. Bitbit ang isang baso ng sariwang orange juice. Masyado ka nang pagod. Inumin mo muna ito. Para sa'yo ito. Pampakalma sa nerves mo para hindi ka na masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Tinitigan ni Tera ang baso. Ang kulay kahel na likido ay mukhang masarap. Ngunit alam niyang may laso ng bawat patak nito. Sa ilalim ng mapanuring mata ni Rico, dahan-dahan niyang itinapat ang baso sa kanyang mga labi. Uminom siya ng kaunti, hinayaang manatili ang likido sa kanyang bibig nang hindi nilulunok. Sige na, ubusin mo. Paghimok ni Rico, habang hinahaplos ang balat sa kanyang braso, nagkunwari si Tera na nasasamid at mabilis na tumakbo patungo sa lababo ng maliit na bar sa sulok ng opisina. Doon, mabilis niyang idinura ang lahat ng likido habang nakatalikod. Nang humarap siya, nagkunwari siyang lalong nanghina. Ang kanyang mga mata ay tila naging malabo at ang kanyang mga salita ay nagsimulang maging pautal-utal. Hon, parang biglang umiikot ang paningin ko, sabi niya habang dahan-dahang napapasandal sa pader. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Rico. Inalalayan niya si Tera, ngunit ang kanyang pagkakahawak ay tila sa isang biktima sa halip na sa isang asawa. Ganyan nga, Hon. Magpahinga ka na. Hayaan mong ang gamot ang kumontrol sa lahat. Malapit na, matatapos na rin ang paghihirap mo.
Inihihiga siya ni Rico sa sofa. Ramdam ni Tera ang paghaplos nito sa kanyang buhok. Isang haplos na dati ay nagpapakalma sa kanya, ngunit ngayon ay nagpapangilabot sa buo niyang pagkatao. Habang nakapikit ang kanyang mga mata, naramdaman niya ang matinding pagnanais na sumigaw, ngunit nanatili siyang tahimik. Kailangan niyang maging mahina sa kanilang paningin upang maging malakas sa tamang pagkakataon. Sa pag-aakalang tuluyan nang nawalan ng malay si Tera, lumabas si Rico ng silid upang tawagan ang kanyang ina. Ngunit sa katahimikan ng gabi, hindi napansin ni Rico ang isang maliit na anino sa may pintuan. Nandoon si Liza. Nakatayo ang bata sa dilim, yakap-yakap ang kanyang paboritong manika. Ang kanyang malalaking mata ay nakatitig sa kanyang ina na tila walang buhay sa sofa, at pagkatapos ay sa kanyang ama na naglalakad palayo habang tumatawa ng mahina. Sa murang edad, nakita ni Liza ang isang bagay na hindi dapat makita ng isang bata. Ang katahimikan sa loob ng silid ay mas lalong naging mabigat. Isang basag na pamilya, isang laso na hindi nakamamatay agad, at isang saksi na walang imik. May mga pagkakataong ang sarili mong tahanan ay hindi na nagiging kanlungan, kundi isang entablado kung saan ang mga demonyo ay malayang nakakapagsayaw sa harap ng iyong mga mata. Kinabukasan, habang nakaupo si Tera sa mahabang sofa ng sala, pilit niyang pinananatili ang kawalan ng buhay sa kanyang mga mata. Ang kanyang buhok ay sadyang ginulo ng kaunti, at ang kanyang titig ay nakatuon sa kawalan. Isang perpektong larawan ng isang babaeng unti-unti nang nilalamon ng dilim ng kanyang isipan. Ngunit sa ilalim ng suot niyang maluwag na duster, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa palad. Ang katahimikan ay binuwag ng tunog ng matitulis na takong na bumaon sa makintab na sahig. Pumasok si Stella, ang sekretarya ni Rico, na may dalang ilang papeles. Suot nito ang isang hapit na pulang bestida na tila nangaasar sa kapayakan ni Tera. Hindi ito mukhang sekretarya. Mukha itong reynang handang umagaw ng trono. "Rico, babe, I brought the files you asked for," malanding sabi ni Stella habang dire-diretsyong lumalapit kay Rico na nakatayo malapit sa bintana. Wala man lang bakas ng hiya sa mukha ni Rico nang tanggapin nito ang mga papeles. Sa halip, sa harap mismo ni Tera, ay hinawakan ni Rico ang baywang ni Stella at hinila ito palapit. Isang mabilis at mapangahas na halik ang idinampi ni Rico sa pisngi ng babae. "Thanks, Hon. Mabuti at dumating ka. Masyado nang nakaka-stress dito sa bahay dahil sa... Alam mo na," sagot ni Rico habang sumusulyap ng may pandidiri sa kanyang asawa. Si Tera ay nanatiling tahimik. Gusto niyang tumayo at saktan ng dalawa. Gusto niyang isigaw ang lahat ng sakit. Ngunit alam niyang iyon ang bitag na hinihintay nila. Kailangan niyang lunukin ang bawat patak ng apdong dumadaloy sa kanyang lalamunan. Nanatili siyang parang estatwa, tila isang hangin na walang naririnig at walang nakikita. "Poor Tera," pagkutya ni Stella habang naglalakad paikot sa sofa. "You look so wasted. Nakakahabag ka naman." Sinadya ni Stella na tumayo sa harap ni Tera at, sa isang mabilis na galaw, ay tinanggal nito ang isa sa kanyang mamahaling gintong hikaw at hinayaang mahulog ito sa ilalim ng sofa, malapit sa paanan ni Tera. Isang malinaw na marka na sinasabing ang teritoryong ito ay kanya na. Eksakto namang bumaba si Doña Veronique mula sa ikalawang palapag. Sa halip na magalit sa presensya ng ibang babae, isang malapad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumapit siya kay Stella at nakipagbeso rito nang may labis na giliw. "Stella, Hija, I'm so glad you're here. Come, let's have some tea sa garden. Hayaan mo na muna ang pasyenteng yan dyan," wika ni Doña Veronique habang itinuturo si Tera gamit ang kanyang nguso. Sa gitna ng tawanan ng tatlo, biglang bumaba si Liza mula sa kanyang kwarto. Huminto ang bata sa huling baitang ng hagdanan, nakatingin kay Stella nang may halo ng takot at pagkamuhi.
Mabilis na lumapit si Stella sa bata at nagkunwaring magiliw. Hi Liza! Gusto mo ba ng chocolates? I bought some for you, sabi ni Stella habang inaabot ang kamay sa bata. Umatras si Liza at mabilis na tumakbo patungo kay Tera. Isinubsob ng bata ang kanyang mukha sa hita ng kanyang ina. Yakap-yakap ito nang mahigpit na tila ba ito na lamang ang tanging matatag na bagay sa mundong gumuho. Naramdaman ni Tera ang panginginig ng maliit na katawan ng kanyang anak. Doon, sa ilalim ng haplos ng kamay ni Liza, ay muntik nang bumigay ang depensa ni Tera. Nais niyang yakapin ang anak at sabihing, lalaban si Mama. Ngunit nanatili siyang walang kibo. Ang tanging nagawa niya ay ang dahan-dahang paghaplos sa likod ng bata. Isang galaw na mukhang mekanikal at walang malay sa paningin ng iba, ngunit puno ng matinding pangako sa loob. Nang papaalis na ang tatlo patungo sa garden, huminto si Stella sa tapat ng tenga ni Tera. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay tila lason na pumasok sa ilong ni Tera. You know what, Tera? Bulong ni Stella, ang boses ay puno ng kamandag. Sayang ang ganda ng bahay na to kung baliw ang nakatira. Don't worry, aalagaan ko ng mabuti si Rico at pati na rin ang anak mo. Magsama na kayo ng nanay mo sa kalsada soon. Nang makaalis sila, naiwan ang katahimikan na kasing bigat ng tingga. Isang patak ng luha ang pilit na pinigilan ni Tera, hanggang sa ang tanging marinig na lamang sa sala ay ang mahina at mabilis na paghinga ni Liza na umiiyak nang walang tunog. Ang hangin sa kanilang barangay ay tila may dalang lason na mas masakit pa sa usok ng mga sasakyan. Hindi ito amoy ng basura, kundi ang masangsang na amoy ng mapanghusgang mga salita. Sa bawat kanto, sa bawat tindahan, ang tanging paksa ng usapan ay ang baliw na asawa ni Rico Salazar. Sa harap ng isang sari-sari store, nagtipon-tipon ang mga tsismosa sa lugar. Nagkumpol-kumpol sila habang humihigop ng kape. Ang kanilang mga mata ay tila mga agila na naghihintay ng biktima. Ay nako, Aling Marites, totoo pala ang balita, sabi ng isang babae habang nakatingin sa direksyon ng bahay ni Tera. Nakita ko si Wistera kahapon, nakatulala sa kalsada. Sayang naman, mukha pa namang matino noon. Eksakto namang lumabas si Doña Veronique mula sa kanilang tarangkahan. Agad siyang pinalibutan ng mga kapitbahay, ngunit bago pa sila makapagsalita, ay kinuha na ng matanda ang kanyang panyo at nagsimulang magpunas ng mga luhang hindi naman talaga tumutulo. Pasensya na kayo mga kapitbahay, wika ni Doña Veronique sa boses na puno ng drama. Masyado lang akong emosyonal. Hindi niyo lang alam kung gaano kabigat para sa anak ko na si Rico ang mag-alaga ng asawang wala na sa sariling isip. My poor son is suffering so much. Ginagawa namin ang lahat, pero mukhang malala na talaga ang kondisyon ni Wistera. She needs professional help, and it's breaking our hearts. Ang mga kapitbahay ay nagpakita ng pekeng awa. Tumatango-tango habang lalong naniniwala sa kasinungalingan. Napakabuti niyo talagang biyenan, Doña Veronique. Napakaswerte ni Tera sa inyo. Habang nangyayari ang dula-dulaang ito sa labas, naglalakad si Tera patungo sa palengke. Nakasuot siya ng lumang sombrero upang itago ang kanyang mukha, ngunit ramdam niya ang mga matang nakatusok sa kanyang likuran. Bawat hakbang niya sa maputik na daanan ng palengke ay tila pagsuot sa isang masikip na koridor ng pangungutya. Nang lumapit siya sa isang suking tindahan ng karne, ang tindera na dati ay palaging nagbibigay sa kanya ng dagdag na taba ay biglang tumalikod. Wala na kaming tinda, Tera. Maubos na, matabang na sabi nito nang hindi tumitingin sa kanya. Hindi na sumagot si Tera. Nilunok niya ang kanyang pride, bitbit ang isang maliit na basket na naglalaman lamang ng iilang piraso ng gulay at tuyo. Kailangan niyang magtipid. Bawat pisong natitira mula sa kanyang lihim na ipon ay gagamitin niya para sa pagtakas nila ni Liza. Sa gitna ng kanyang paglalakad, isang matandang babaeng nagtitinda ng mga gulay sa gilid ng kalsada ang humawak sa kanyang kamay. Ang balat ng matanda ay kulubot na,
ngunit ang kanyang hawak ay puno ng init. Nang hindi nagsasalita, kinuha ng matanda ang isang mapula at sariwang kamatis at palihim itong isinilid sa basket ni Tera. Tumingin ang matanda sa kanyang mga mata nang may malalim na habag. Tila ba nakikita nito ang katotohanang nakatago sa likod ng kanyang mga mata. Walang salitang binitawan, ngunit ang simpleng galaw na yon ay nagpadama kay Tera na hindi siya ganap na nag-iisa. Naramdaman ni Tera ang bahagyang panginginig ng kanyang balikat. Ngunit bago pa siya makapagpasalamat, napansin niya ang isang lalaking naka-jacket na itim na nakatayo malapit sa isang poste. Kanina pa niya ito napapansin, simula nang lumabas siya ng bahay. Sino ang taong ito? Inutusan ba siya ni Rico upang manmanan ang bawat galaw niya? Mabilis na naglakad si Tera pabalik sa kanilang bahay. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagpalo sa loob ng kanyang dibdib. Nais na niyang makita si Liza. Nais na niyang makasiguro na ligtas ang kanyang anak. Ngunit nang makarating siya sa tapat ng kanilang bakuran, biglang tumigil ang mundo ni Tera. Ang kanyang maliit na stall ng banana queue, ang kaisa-isang bagay na simbolo ng kanyang pagsisikap at dangal, ay wasak na wasak. Ang mga kahoy na poste nito ay nabali. Ang kawali ay nakataob sa putikan. At ang mga saging na nakatusok pa ay nakakalat sa lupa. Tila mga bangkay na niyurakan. May mga bakas ng sapatos sa paligid ng nasirang stall. At ang lahat ng kanyang kagamitan ay punong-puno ng makapal na putik. Nabitawan ni Tera ang kanyang basket. Ang mga gulay ay gumulong sa kalsada, kasama ang pulang kamatis na ibinigay sa kanya ng matanda. Tiningnan niya ang kanyang nawasak na pangkabuhayan at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang matinding pagnanais na sumigaw hanggang sa mawalan siya ng boses. Ang kaisa-isang paraan niya para mabuhay ng marangal ay wala na. Ang dagundong ng makina ng isang karag-karag na jeepney ay bumasag sa katahimikan ng kalsada. Huminto ang sasakyan sa tapat ng wasak na stall ni Tera. Bumaba si Tito Arman, ang kanyang kuya. Suot ang isang sando na punong-puno ng mantsa ng langis at pawis mula sa maghapong pagpasada. Ngunit ang kanyang mukha, na karaniwang puno ng biro, ay biglang nagdilim nang makita ang kalagayan ng kanyang kapatid. Walang salitang binitawan si Arman. Lumapit siya sa naguhong stall, kinuha ang baluktot na kawali, at inihagis ito sa gilid ng may matinding pait. Tumingin siya kay Tera na nakatayo pa rin sa gitna ng putikan, tila isang rebulto ng pighati. Sumakay ka, Tera. Maikling utos ni Arman. Ang kanyang boses ay garalgal. Pilit na itinatago ang galit na gustong sumabog. Dinala ni Arman ang kanyang kapatid sa isang bakanteng lote sa dulo ng barangay, malayo sa mga mapanghusgang mata ng mga tsismosa at sa malaparaisong bilangguan ni Rico. Doon, sa ilalim ng isang matandang puno ng akasya, tuluyan nang bumigay ang pader na itinayo ni Tera. Hindi na niya kailangan pang magkunwari. Humulagpos ang mga hikbi na matagal na niyang ibinaon sa kanyang dibdib. Gumuho siya sa bisig ng kanyang kapatid. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa magaspang at madungis na balikat ni Arman. Kuya, papatayin nila ako. Kukunin nila si Liza. Hagulhol ni Tera. Ang bawat salita ay tila isang pagsusumamo para sa kanyang buhay. Hindi ko hahayaang mangyari yon, Tera. Kahit itaya ko ang hininga ko, hindi kanila matatapak-tapakan ng ganito, sagot ni Arman habang hinahaplos ang likod ng kapatid. Kinuha ni Tera mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na plastik na naglalaman ng mga tabletang nakuha niya sa opisina ni Rico. Ibinigay niya ito kay Arman nang may nanginginig na kamay. Ito ang dahilan kung bakit ako nahihilo, kuya. Nilalason ako ng asawa ko. Gusto nilang palabasin na baliw ako para makuha ang custody ng anak ko. Nanlaki ang mga mata ni Arman. Hinawakan niya ng mahigpit ang plastik. Ang kanyang mga kuko ay tila gustong bumaon sa gamot. Hayop siya. Akala ba niya ay wala kang pamilya? Huminga ng malalim si Arman at kinuha ang kanyang madungis na panyo mula sa bulsa. Amoy langis at kalsada ang panyong yon,
Ngunit para kay Tera, iyon ang pinakamabangong bagay sa mundo dahil iyon ang amoy ng kaligtasan. Maingat na pinunasan ni Arman ang mga luha sa mukha ni Tera. Makinig ka sa akin, bulong ni Arman. May kakilala akong pasahero, isang clerk sa City Hall. Itinuro niya sa akin ang isang abogada. Attorney Clarice Mendoza ang pangalan. Matapang daw yun at laging panig sa mga ina. Pupuntahan natin siya. Pero kailangan nating mag-ingat. Masyadong malakas si Rico. Eksakto namang tumunog ang cellphone ni Tera sa loob ng kanyang basket. Ang pangalan ni Rico ang lumabas sa screen. Nagkatinginan ang magkapatid. Ang bawat tunog ng vibrate ng telepono ay tila isang babala ng panganib. Sagutin mo. Magkunwari ka. Utos ni Arman. Pinindot ni Tera ang sagot. Hello Rico? Nasaan ka, Wistera? Bakit wala ka sa bahay? Alam mo namang kailangan mong uminom ng gamot mo sa oras. Huwag mong hayaang magalit ako. Ang boses ni Rico sa kabilang linya ay malamig, walang emosyon, tila isang Panginoon na kinakausap ang kanyang alipin. Nandito lang ako sa labas, Rico. Nagpapahangin lang. Pagsisinungaling ni Tera, pilit na pinapatatag ang kanyang boses sa kabila ng takot. Umuwi ka na. Now. Huwag mong subukan ang pasensya ko, sabi ni Rico bago tuluyang putulin ang linya. Nang ibaba ni Tera ang telepono, napansin niya ang isang bagay na nakapagtataka. May maliit na pulang ilaw na kumikislap sa itaas na bahagi ng kanyang screen, isang icon na hindi niya pamilyar. Ang screen ng kanyang cellphone ay biglang nag-glitch, tila may ibang kumokontrol dito mula sa malayo. Sa kabilang bahagi ng kalsada, napansin ni Arman ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa dilim. Nakapatay ang mga ilaw ngunit ang makina ay umaandar. Hindi ito ang sasakyan ni Rico, ngunit tila ba sinusundan nito ang bawat galaw nila. Tera, ang cellphone mo! Bulong ni Arman habang tinititigan ang kumikislap na ilaw sa telepono. Pinapakinggan nila tayo. Nabitawan ni Tera ang cellphone sa tuyong damo. Ang kislap ng pulang ilaw ay tila isang mata ng demonyo na nakatitig sa kanila sa gitna ng kadiliman. Sa loob ng silid-aralan, ang ingay ng mga bata ay tila isang malabong kanta na hindi naririnig ni Liza. Habang ang ibang mga bata ay abala sa pagguhit ng mga bahaghari at bulaklak, ang krayolang itim sa kamay ni Liza ay mariing bumabaon sa papel. Iginuhit niya ang isang malaking bahay, ngunit sa bintana nito ay walang ngiti. Sa gitna ng drawing, isang maliit na bata ang nakatayo sa ilalim ng ulan, at sa likod nito ay isang anino na walang muka. Isang aninong itim na tila lalamon sa lahat ng kulay. Liza, Hija, bakit mo binura ang mukha ng daddy mo sa drawing? Malamig na tanong ng kanyang guro habang nakadungaw sa kanyang balikat. Hindi sumagot si Liza. Ipinasok niya ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa at pinaglaruan ang dulo ng kanyang damit. Nanatili siyang nakatitig sa papel. Ang kanyang mga labi ay nakatikom ng mahigpit. Natutunan na niya sa loob ng kanilang bahay na ang boses ay maaaring maging simula ng gulo. Kaya pinili niyang maging isang tahimik na anino. Ang kanyang pananahimik ay hindi kawalan ng alam. Ito ay ang kanyang paraan ng pagmamasid sa isang mundong unti-unti nang nagbabago. Pag-uwi sa bahay, sinalubong siya ng amoy ng mamahaling pabango at ang matigas na tinig ni Doña Veronique. Nakatayo ang kanyang lola sa gitna ng sala habang si Tera ay nakaluhod sa sahig, may hawak na basahan at timba. Bilisan mo ang paglilinis, Wistera. Ang dumi ng aso ko ay hindi dapat magtagal sa sahig na ito. Napakawalang silbi mo talaga. Kahit simpleng pagbabantay sa alaga ko ay hindi mo magawa ng maayos, singhal ni Doña Veronique habang itinuturo ang kalat sa sahig. Nakita ni Liza kung paano yumuko ang kanyang ina. Ang mga balikat nito ay nanginig sa pigil na emosyon. Walang imik na nilinis ni Tera ang dumi ng aso. Ang kanyang mga kamay ay nababahiran ng dumi, habang ang kanyang biyenan ay nakatingin.
ng may pandidiri. Tumayo si Liza sa may hagdanan. Ang kanyang maliit na puso ay tila pinipiga ng isang higanting kamay. Gusto niyang tumakbo at yakapin ang kanyang ina. Ngunit nakita niya ang mabilis na pagsulyap ni Tera, isang tinging nagsasabing, "Huwag kang lalapit, magpakabait ka lang." Nang sumapit ang malalim na gabi, dahan-dahang bumangon si Liza mula sa kanyang kama. Naglakad siya nang walang tunog patungo sa kwarto ng kanyang ina. Nakita niya si Tera na nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa buwan. Maingat na lumapit ang bata at kinuha ang kamay ng ina. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag, nakita ni Liza ang mga bagong pasa sa braso ni Tera, mga itim at asul na marka na tila mga mapanirang ulap sa balat nito. Kinuha ni Liza ang isang maliit na band-aid na may disenyo ng mga superhero mula sa kanyang bulsa. Maingat niya itong idinikit sa isa sa mga gasgas sa kamay ni Tera. Ang simpleng galaw na yon ay nagpabuhos ng mga luhang kanina pa pinipigilan ni Tera. Niyakap ng ina ang anak ng napakahigpit. Ang kanilang mga hininga ay nagsasama sa gitna ng katahimikan ng gabi. "Momsy, don't be sad. I'm here." Bulong ni Liza. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid. "Mommy is okay, baby. Mommy is just protecting you. Always remember that, okay?" Tugon ni Tera habang hinahalikan ang noo ng anak. Tumango si Liza. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang pangunawa na hindi dapat taglay ng isang 7 taong gulang. Bago bumalik sa kanyang kwarto, dumaan si Liza sa tapat ng silid ni Rico. Bahagyang nakabukas ang pinto at naririnig niya ang seryosong usapan sa loob. Sumilip ang bata sa maliit na siwang. Nakita niya ang kanyang ama at si Doña Veronique na nakatitig sa isang puting papel sa ibabaw ng mesa. "Kailangan nating makasiguro, Rico. Hindi pwedeng mapunta ang kahit anong bahagi ng ari-arian natin sa batang iyan kung hindi mo siya tunay na dugo. Isasabay natin ang DNA test sa susunod na check-up niya. Kapag lumabas na hindi siya sayo, mas madali nating mapapalaya si Wistera at ang batang iyan nang walang kahit anong makukuha," mariing sabi ni Doña Veronique. Nanigas si Liza sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya lubos na nauunawaan ang lahat ng salita. Ngunit alam niyang ang papel na yon ay isang masamang bagay na gagamitin laban sa kanila. Ang kanyang ama, ang lalaking dapat ay nagtatanggol sa kanya, ay tumango lamang habang humihit-hit ng sigarilyo. "Gawin mo ang dapat, ma. I don't care about that kid anymore. Gusto ko lang matapos na ang lahat ng ito," sagot ni Rico nang walang bahid ng pag-aalinlangan. Dahan-dahang umatras si Liza. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok na tila isang ibong gustong kumawala sa hawla. Sa kanyang isipan, nabuo ang isang desisyon. Kung ang mga matatanda ay marunong magtago ng sikreto, siya rin ay matututo. Bumalik siya sa kanyang silid at lumuhod sa sahig. Inabot niya ang ilalim ng kanyang kama at hinila ang isang maliit na kahon ng sapatos na puno ng mga lumang gamit. Ngunit sa ilalim ng mga laruan, may isang bagay siyang itinago. Isang lumang cellphone na nakita niya sa basurahan noon na gumagana pa, at ang charger na palihim niyang kinuha sa bodega. Tinitigan ni Liza ang papel na DNA test na naiwan sa mesa ng kanyang ama sa kanyang gunita. Ang papel na yon ang magiging mitya ng kanilang pagkawasak o baka naman, ito ang magiging susi sa kanilang kaligtasan. Ang simbahan na dapat ay lugar ng panalangin at kapayapaan ay naging tagpuan para sa isang planong puno ng panganib. Para kay Tera, ang bawat pagluhod sa loob ng katedral ay hindi lamang paghingi ng tawad, kundi paghingi ng lakas para sa digmaang kanyang papasukin. Bit-bit ang isang maliit na belo at rosaryo. Naglakad si Tera patungo sa isang sulok ng simbahan kung saan naghihintay si Arman at isang babaeng formal ang suot. Ang amoy ng insenso at ang lamig ng semento ay hindi nakabawas sa tensyon na namamayani sa kanilang pagitan. "Tera, ito si Attorney Clarice Mendoza.
Bulong ni Arman habang patingin-tingin sa paligid. Sinisiguradong walang nakasunod sa kanila. Tumingin si Clarice sa mga mata ni Tera. Hindi ito ang tingin ng awa, kundi ang tingin ng isang sundalong nakakita ng kapwa niya mandirigma. Inilatag ni Tera ang mga larawan ng gamot sa isang maliit na envelope. Attorney, ito po ang ebidensya ko. Nilalason ako ng asawa ko. Matapang na sabi ni Tera. Tiningnan ni Clarice ang mga larawan, ngunit sa halip na matuwa, ay malungkot siyang umiling. Tera, kailangan nating magpakatotoo. Ang mga larawang ito ng mga puting tableta ay madaling itanggi sa korte. Sasabihin nila, pinitik mo lang yan sa kung saan. Sa harap ng pera at impluensya ng mga Salazar, ang isang tindera ng Banana Q na may fake medical records ay dehado. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Tera. Ano pong kailangan ko pang gawin? Halos mamatay na ako sa bahay na yon. Kailangan natin ng isang smoking gun, isang pag-amin, isang video ng pananakit, o isang ebidensya na hindi nila kayang baluktutin, paliwanag ni Clarice. Kailangan nating ipakita na ang kabaliwan mo ay gawa-gawa lamang nila. Pero delikado, Tera. Kailangan mong bumalik doon at magpatuloy sa pagpapanggap hanggang sa makuha natin ang kailangan. Hinawakan ni Clarice ang nanginginig na kamay ni Tera. Ang kanyang balat ay makinis, ngunit ang hawak niya ay matatag. Makinig ka, Tera. Alam ko ang pakiramdam ng maging biktima. Nakatakas ako sa dati kong asawa, pero hindi sa pamamagitan ng luha, kundi sa pamamagitan ng talino. Huwag kang matakot na maging pain. Ang biktima ay walang laban, pero ang pain ay laging may huli. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng bagong uri ng tapang kay Tera. Isang tapang na handang sumuong sa apoy. Tumango siya. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa dilim ng simbahan, ngunit ang katahimikan ay binuwag ng malakas na pag-vibrate ng cellphone ni Tera sa loob ng kanyang envelope. Ang pangalan ni Doña Veronique ang lumitaw sa screen. Hello po, Mama. Boses ni Tera. Pilit na ibinabalik ang tono ng isang taong nawawala sa sarili. Nasaan ka, Wistera? Bakit wala ka pa rito? May bisita tayong darating at kailangan mong maghanda ng merienda. Ang boses ni Doña Veronique ay puno ng pananabik na may halong kamandag. Dadalhin ni Rico si Stella rito. Gusto naming ipakilala siya kay Liza bilang ang kanyang tita Stella. Kailangan mong turuan ang anak mo kung paano gumalang sa magiging bagong ina niya. Halos mabitawan ni Tera ang telepono. Ang sakit ay tila isang kidlat na gumuhit sa kanyang buong pagkatao. Pakikilala ang kabit bilang bagong ina. Habang buhay pa siya. Habang naroon pa siya. Opo, Mama. Pauwi na po ako. Sagot ni Tera. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin. Nang ibaba niya ang telepono, naramdaman ni Tera ang matinding pagnanais na sumigaw. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga labi ay ang mabilis na paghinga. Tiningnan niya si Clarice at Arman. Magsisimula na po ang plano, sabi ni Tera. Gagawin ko ang lahat. Kahit maging pain pa ako sa sarili kong impyerno. Mabilis na umalis si Tera sa simbahan. Pag-uwi niya, nakita niya ang mga maleta sa tapat ng pintuan ng kanilang kwarto. Hindi maleta para sa pag-alis, kundi mga bagong maleta na puno ng mamahaling damit, mga damit na hindi sa kanya. Ang pintuan ng kanyang kwarto ay bukas, at doon nakita niya ang anino ng isang babaeng pamilyar na nakaupo sa kanyang kama. Ang tunog ng porselanang tumama sa pader at nagkadurog-durog sa sahig ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Hindi ito isang aksidente. Ito ay ang puot ni Rico na hindi na kayang ikulong ng kanyang mamahaling polo shirt. Nasaan ka galing, Wistera? Kanina pa kami naghihintay dito. Pinahiya mo ako sa harap ni Stella. Sigaw ni Rico. Ang kanyang mukha ay pulang-pula. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila mga lason na ahas na handang tumuklaw. Nanatiling nakayuko si Tera. Ang bawat piraso ng basag na pinggan sa kanyang paanan ay tila refleksyon ng kanyang sariling buhay. Pasensya na, Rico. Dinala ko lang si Liza sa simbahan.
Nag-alay lang ako ng munting panalangin. Mahinang sagot ni Tera. Ang kanyang boses ay nanginginig. Pilit na pinapanatili ang imahe ng isang babaeng nawawala na sa wisyo. Panalangin? Sa tingin mo ba ay pakikinggan ng Diyos ang isang baliw na katulad mo? Muling singhal ni Rico. Lumapit siya kay Tera at marahas na hinawakan ang buhok nito. Hinihila ang kanyang ulo pa itaas upang pilitin siyang tumingin sa kanyang mga mata. Naramdaman ni Tera ang matinding sakit na humahatak sa kanyang anit. Gusto niyang lumaban, gusto niyang itulak ang lalaking ito, ngunit nanatili siyang parang isang lantang gulay. Alam niyang ito ang kailangan niyang gawin upang tuluyang mahulog sa bitag ang asawa. Mula sa sulok ng sala, nakaupo si Doña Veronique sa kanyang paboritong silya, marahang humihigop ng tsa habang nanonood ng pananakit ng kanyang anak. Rico, dahan-dahan lang. Huwag mong lagyan ng pasa ang mukha niyan. Mahirap magpaliwanag sa mga yata sa ospital bukas kung may ebidensya ng saktan. Malamig na wika ng matanda. Tila ba ang tanging inaalala niya ay ang kanilang reputasyon at hindi ang buhay ng kanyang minugang. Wala akong pakialam, ma. Masyado nang matigas ang ulo ng babaeng ito. Bulyaw ni Rico bago malakas na itinulak si Tera sa sahig. Tumama ang balikat ni Tera sa gilid ng mesa. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang isipan ay nakatuon sa isang direksyon, sa may siwang ng pinto ng kusina. Nakita niya roon ang maliliit na daliri ni Liza na nakakapit sa kahoy. Ang kanyang anak ay nanonood. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, mabilis na umiling si Tera. Isang senyas na nagsasabing, "Huwag kang lalabas, huwag kang gagawa ng ingay." Nakita niya ang takot at ang namumuong luha sa mga mata ng bata. At iyon ang mas masakit kaysa sa anumang physical na pananakit ni Rico. Tumayo si Rico at kinuha ang susi ng kanilang kwarto. Dahil mukhang hindi mo pa rin nakukuha ang leksyon mo, mananatili ka rito sa dilim. Huwag kang susubok na lumabas kung ayaw mong kaladkarin kita sa kalsada ngayon din. Kinaladkad ni Rico si Tera patungo sa kwarto at marahas siyang itinulak papasok. Ang tunog ng pagpihit ng susi mula sa labas ay tila isang hatol ng kamatayan. Naiwan si Tera sa gitna ng kadiliman. Tanging ang sarili niyang mabilis na paghinga ang naririnig. Ang kanyang puso ay punong-puno ng galit. Ngunit kasabay nito ay ang matinding takot para sa kanyang anak na naiwan sa labas kasama ang mga halimaw. Napasandal si Tera sa pinto. Dahan-dahang napaupo sa sahig. Ngunit hindi nagtagal, isang kakaibang amoy ang pumasok sa kanyang ilong. Hindi ito amoy ng alikabok o pabango. Ito ay ang matapang at nakakasuffocate na amoy ng usok. Tumingin siya sa ilalim ng pinto. Ang isang manipis na kulay, abong usok ay nagsisimulang gumapang papasok sa silid. May kung anong nasusunog sa labas, at kasabay ng amoy na yon ay ang mahina, ngunit malinaw na tunog ng isang kuryenteng tila pumuputok-putok sa loob ng mga pader. "Liza!" Bulong ni Tera, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Ang kanyang silid ay mabilis na napupuno ng usok, at ang init mula sa kabilang panig ng pinto ay nagsisimulang tumagos sa kanyang likuran. Sa gitna ng makapal na usok na nagsisimulang lumukob sa silid, isang kakaibang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Tera. Hindi ito takot. Ito ay ang mapanganib na ningas ng isang taong wala ng balak umatras. Nakita niya ang maliit na apoy na nagmumula sa saksakan ng kuryente. Unti-unting kinakain ang gilid ng mahabang kurtina. Sa halip na sumigaw ng saklolo, hinayaan ni Tera na lumaki ang apoy ng kaunti. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Ang huling sayaw ng isang babaeng baliw. Nagsimulang humalakhak si Tera. Isang tunog na nagmumula sa kailaliman ng kanyang lalamunan. Matinis at nakakakilabot. Kasabay nito ay ang marahas na tunog ng pagbagsak ng mga mamahaling vase at dekorasyon na kanyang itinutumba sa sahig. Pinunit niya ang mga kurtinang seda. Ang tunog ng pagkakahati ng tela ay tila musika sa kanyang pandinig.
habang ang usok ay pilit na pinapaluha ang kanyang mga mata. Nandito na sila, Rico, Mama, ang mga anino ay narito na upang sunduin tayo. Sigaw ni Tera habang patuloy sa pagwawala. Sa labas, narinig ang mabilis na pagtakbo at ang marahas na pagpihit ng susi. Nang bumukas ang pinto, sinalubong sina Rico at Doña Veronique ng makapal na usok at ang imahe ni Tera na tila isang demonyong sumasayaw sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang buhok ay sabog-sabog, ang kanyang mukha ay may mantsa ng abo, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tuwa. Diyos ko, sunog! Rico, ang bahay natin! Tiling ni Doña Veronique habang nagtatakip ng ilong. Agad na kinuha ni Rico ang fire extinguisher sa labas at mabilis na pinatay ang maliit na apoy sa kurtina. Ngunit hindi tumigil si Tera. Nilapitan niya ang kanyang asawa at sa isang mabilis na galaw ay hinablot niya ang suot nitong mamahaling polo shirt at sinimulang punit-punitin ito gamit ang kanyang mga kuko. Rico, mahal ko! Bakit mo pinatay ang liwanag? Gusto nilang makita ang mukha mo. Sambit ni Tera habang tumatawa ng saringit. Bitawan mo ako, baliw ka. Bulyaw ni Rico, bakas ang matinding takot at pandidiri sa kanyang mukha. Tinulak niya si Tera sa sahig, ngunit ang babae ay gumulong lamang at patuloy na bumulong ng mga salitang walang kahulugan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Tera ang pagkakataon. Ang drawer ng mesa ni Rico ay bahagyang nakabukas dahil sa pagmamadali nitong kumuha ng kung ano kanina. Doon, nakita niya ang kumikinang na metal, ang susi ng ketsat kung saan nakatago ang lahat ng madidilim na sikreto at pera ng mga Salazar. Nagkunwari si Tera na nawalan ng lakas. Humiga siya sa sahig, lulugo-lugo at humihikbi habang nakatingin sa kawalan. Habang abala si Rico sa pakikipag-usap sa telepono para tawagan ng doktor at habang si Doña Veronique ay abalang nag-uutos sa mga katulong na ilabas ang mga gamit, dahan-dahang gumapang ang kamay ni Tera sa ilalim ng mesa. Sa isang mabilis at tahimik na galaw, nakuha niya ang susi at mabilis itong isinilid sa loob ng kanyang suot na damit. Ipadala na yan sa mental hospital ngayon din. Hindi na ito ligtas. Sigaw ni Doña Veronique. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Magbayad ka na kahit magkano, Rico, basta ilayo ang basurang yan sa pamamahay ko. Nanghina ang katawan ni Tera, hindi dahil sa droga, kundi dahil sa matinding pagod ng kanyang pag-arte. Ngunit sa ilalim ng kanyang duster, ramdam niya ang lamig ng susi na nakadikit sa kanyang balat. Ito ang kanyang alas. Bago pa man siya tuluyang mabuwal, lihim na kinuha ni Tera ang isang maliit na bracelet na yari sa makukulay na plastic beads mula sa kanyang bulsa, ang regalo ni Liza sa kanya noong huling kaarawan niya. Idiniit niya ang kanyang mga labi ikirito, isang mabilis at tahimik na halik na puno ng pangako. Malapit na, anak. Malapit na tayong lumaya. Ngunit ang katahimikan ay binuwag ng pagdating ng isang sasakyan sa labas. Pumasok ang isang lalaking nakaputing gown, bit-bit ang isang itim na bag. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang mahaba at matalim na karayom na puno ng likidong pampatulog. Masyadong agresibo ang pasyente. Wika ng doktor habang papalapit kay Tera. Kailangan natin siyang patulugin ng mahimbing para sa transportasyon. Nanlaki ang mga mata ni Tera. Sa pagkakataong ito, wala na siyang mapagtataguan. Ang matulis na dulo ng karayom ay unti-unti nang lumalapit sa kanyang balat. At ang nakakalunod na antok ay hindi na isang pagpapanggap. Ang matalim na dulo ng karayom ay bumaon sa balat ni Tera at kasabay ng pagdaloy ng gamot sa kanyang mga ugat ay ang unti-unting paglamlam ng kanyang mundo. Ang huling nakita niya ay ang malabong mukha ni Rico na may bakas ng isang mapanuring ngiti bago tuluyang lamunin ng kadiliman ang kanyang malay. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng semento at ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila naging bato. Sa kabilang bahagi ng bahay, sa loob ng madilim na opisina ni Rico, ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling alak
at ang malakas na buga ng aircon. Sa ilalim ng malaki at mabigat na lamesang nara, isang maliit na katawan ang nakakubli. Si Liza. Kanina pa siya doon, nagtatago mula sa takot, nadala ng sunog at ng gulo sa itaas. Yakap-yakap niya ang kanyang mga tuhod, ang kanyang mabilis na paghinga ay pilit niyang pinatatahimik sa pamamagitan ng pagtakip ng kanyang maliit na kamay sa kanyang bibig. Bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang tao. Naririnig ni Liza ang tunog ng takong ni Stella at ang mabigat na hakbang ng kanyang ama. Umupo sila sa malalambot na upuang balat, ilang pulgada lamang ang layo mula sa pinagtataguan ng bata. Cheers, Rico! Sa wakas malinis na ang daan, wika ni Stella. Ang tunog ng paguntog ng dalawang basong kristal ay umaling-awngaw sa silid. Hindi ko akalaing magiging ganoon kadali. Isang turo lang ng doktor at isang selyo ng gobyerno, baliw na ang asawa mo sa papel. Tumawa ng mahina si Rico, isang tawa na nagpapatayo ng balahibo ni Liza. Sinabi ko naman sa'yo, Stella, pera lang ang kailangan para baluktutin ang katotohanan. Ngayong gabi, itatapon na siya sa pasilidad. Bukas, sisimulan na nating ilipat ang lahat ng ari-arian sa pangalan ko. Wala siyang kalaban-laban dahil mentally unstable siya. Paano naman ang bata? Tanong ni Stella. Ang boses ay puno ng pagkairita. I don't want to play mommy to that weird kid, Rico. She's creepy. Palaging nakatingin ng diretso na parang may alam. Huwag kang mag-alala, Hon. Sagot ni Rico habang naririnig ni Liza ang tunog ng pagbuhos muli ng alak. I'll send Liza to a boarding school sa malayo. Sasabihin ko sa korte na kailangan niya ng special education dahil sa trauma na idinulot ng baliw niyang ina. Titiyakin kong hindi na sila magkikita pang dalawa. Sa ilalim ng lamesa, ang mga luha ni Liza ay tuloy-tuloy na pumatak sa kanyang mga kamay. Ang sakit na naramdaman niya ay mas matindi pa sa anumang sugat. Ang kanyang ama, ang lalaking dapat ay nagmamahal sa kanya, ay itatapon lang pala siya na parang basura. Sa gitna ng kanyang pagginig, naalala niya ang bilin ng kanyang ina. Dahan-dahang inabot ni Liza ang loob ng kanyang maliit na jacket. Inilabas niya ang lumang cellphone na itinatago niya. Gamit ang kanyang nanginginig na daliri, hinanap niya ang icon ng voice recorder. Pinindot niya ang bilog na pula ang bawat salita ng pagtataksil, ang bawat plano ng kanyang ama. At ni Stella ay dahan-dahang kinakain ng memorya ng telepono. Dapat siguraduhin mong hindi na makakalabas si Tera sa mental hospital na yun. Dagdag ni Stella. Baka mamaya ay biglang gumaling at bawiin ang lahat. Trust me, Stella. May usapan na kami ng direktor doon. Mas marami silang ibibigay na gamot sa kanya hanggang sa hindi na niya maalala kung sino siya o kung may anak ba siya. Sabi ni Rico nang may kasamang malakas na paglagok ng alak. Biglang naramdaman ni Liza ang isang mahinang panginginig sa kanyang palad. Ang screen ng lumang cellphone ay kumislap, nagpapakita ng isang maliit na pulang icon ng baterya. Ang mahinang tunog ng notification na hudyat na malapit na itong mamatay ay umalingaw-ngaw ng bahagya sa katahimikan ng ilalim ng lamesa. Napatigil si Rico sa pagsasalita. Ano yon? May narinig ka ba? Nanigas si Liza. Halos tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Isang ballpen na nasa ibabaw ng lamesa ang nasagi ni Rico at gumulong ito sa makintab na sahig bago tuluyang pumasok sa ilalim ng lamesa, eksakto sa paanan ni Liza. Dahan-dahang yumuko si Rico upang kunin ang ballpen. Ang kanyang kamay ay unti-unting bumababa, papalapit ng papalapit sa lugar kung nasaan ang bata. Nakita ni Liza ang mga daliri ng kanyang ama. Ang anino nito ay tila isang malaking galamay na handang sumunggab sa kanya. Ipinikit ni Liza ang kanyang mga mata ng mariin. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit ng mahigpit sa cellphone habang ang huling sandali ng recording ay nagpapatuloy. Ang bawat pagmulat ng mata ay tila paghatak sa isang mabigat na kadena ng kawalang pag-asa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang dilim ay may dalang isang maliit na liwanag na hindi inaasahan.
Sa ilalim ng lamesa, bago pa man mahawakan ng mga daliri ni Rico, ang dulo ng sapatos ni Liza, isang biglang ingay ang nagmula sa ibabaw. Natabig ni Stella ang kanyang baso ng alak at ang pulang likido ay mabilis na kumalat sa kanyang maputing bestida. "Rico, my dress! Look what you made me do!" Tili ni Stella habang mabilis na tumatayo at pilit na pinupunasan ng mantsa. Napamura ng mahina si Rico at agad na tumayo upang alalayan ang kanyang kabit. Nakalimutan na niya ang nahulog na ballpen sa ilalim ng lamesa. Sa pagkakataong yon, mabilis na gumapang palabas si Liza patungo sa likod ng mahabang kurtina, yakap-yakap ang cellphone na tila ba ito ang kanyang sariling puso. Samantala, sa loob ng isang madilim na silid kung saan siya pansamantalang ikinulong, dahan-dahang nagkamalay si Tera. Ang kanyang ulo ay tila binibiyak sa sakit at ang lasa ng gamot sa kanyang lalamunan ay mapait at nakakasuka. Ngunit ang kanyang diwa ay mabilis na nagising nang maramdaman niya ang isang maliit at malamig na kamay na humahaplos sa kanyang pisngi. "Momsy, gising na po," bulong ni Liza. Ang bata ay nakasiksik sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay mapulang ngunit walang bakas ng takot, kundi isang matinding determinasyon. Inabot ni Liza ang cellphone sa kanyang ina. Sa gitna ng panghihina, pinindot ni Tera ang play. Ang boses ni Rico, na punong-puno ng pagtataksil at plano ng pagtatapon sa kanila, ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Bawat salitang lumalabas sa speaker ay tila isang malakas na sampal na nagpabalik sa lahat ng lakas ni Tera. Nawala ang antok, nawala ang pagkalito. Ang tanging natira ay ang nagbabagang puot ng isang inang huling beses nang naging biktima. "Momsy, nakuha ko na ang monster," senyas ni Liza gamit ang kanyang mga kamay, ang kanilang lihim na wika na sila lamang ang nakakaalam. Niyakap ng mahigpit ni Tera ang kanyang anak. Ang mga luha niya ay pumatak, hindi dahil sa pighati, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Ang batang palaging niyang pinoprotektahan ang siya palang magliligtas sa kanya. Sa pagkakataong ito, alam ni Tera na wala ng puwang ang pag-aalinlangan. Kailangan niyang tumayo at harapin ang mga demonyong nag-aakalang talo na siya. Kinuha ni Tera ang kanyang suklay at pilit na inayos ang kanyang nagusot na buhok. Kinuha niya ang isang maliit na lipstick mula sa kanyang bulsa at nagpahid ng bahagya sa kanyang maputlang labi. Hindi na siya ang babaeng tila bangkay na nakaratay sa sofa. Ang kanyang mga mata ay muling nagkaroon ng buhay. Isang buhay na handang pumatay ng anumang kasinungalingan. "Liza, itago mo ito ng mabuti," bulong ni Tera habang ibinibigay ang cellphone pabalik sa bata upang siguraduhing hindi ito makikita ng mga papasok. "Huwag kang bibitaw, anak. Malapit na tayong makalabas dito." Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang katahimikan ng gabi ay binuwag ng isang nakakarinding tunog mula sa labas ng tarangkahan. Ang asul at pulang liwanag ng isang sasakyan ay nagsimulang sumalamin sa mga bintana ng bahay. Ang tunog ng mabilis na pag-ikot ng gulong sa graba ay tila isang hudyat ng nalalapit na katapusan. Narinig ni Tera ang tunog ng pagpihit ng susi sa labas ng kanyang pinto. Ang mabibigat na hakbang ng dalawang lalaki, kasama ang matigas na boses ni Doña Veronique, ay papalapit na. Ang ambulansya mula sa pasilidad ng mga baliw ay narito na upang sunduin siya. Tumingin si Tera sa pinto. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng bato. Hawak niya ang lihim na susi ng ketsat sa loob ng kanyang palad, habang ang ebidensya ng kanyang kalayaan ay nasa kamay ng kanyang anak. Ang bawat tunog ng pagpihit ng susi sa pintuan ay tila isang hatol na nagtatapos sa mahabang gabi ng pagpapanggap. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Doña Veronique kasama ang dalawang lalaking nakasuot ng unipormeng puti. Malalaki ang katawan at may bitbit na mga tali at isang wheelchair. "Wistera hija, huwag ka nang lumaban," wika ni Doña Veronique sa boses na puno ng huwad na awa. "Para sa kabutihan mo ito,
Kailangan mo ng pahinga sa isang lugar na mas makakatulong sa'yo. Ngunit sa halip na makakita ng isang babaeng lulugo-lugo at nawawala sa sarili, nabigla ang matanda nang tumayo si Tera ng tuwid. Walang bakas ng pagkalito sa kanyang mga mata. Sa halip, isang talim ng determinasyon ang humiwa sa hangin. Hindi niyo ako dadalhin kahit saan, malamig na sabi ni Tera. Tapos na ang dula-dulaan niyo, Mama. Bago pa makakilos ang mga yata, isang malakas na tunog ng bakal na sumalpok sa tarangkahan ang narinig mula sa labas. Ang malakas na ugong ng makina ng isang jeepney ay yumanig sa buong bahay. Si Arman ay hindi lamang dumating. Winasak niya ang gate ng mga Salazar gamit ang kanyang karag-karag, ngunit matatag na sasakyan. Tera! Liza! Ang sigaw ni Arman ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Sa gitna ng pagkagulantang ni Doña Veronique, mabilis na itinulak ni Tera ang isa sa mga lalaki at hinablot ang kamay ni Liza. Tumakbo sila pababa ng hagdanan, nilalampasan ang mga katulong na hindi malaman ang gagawin. Sa pintuan, nakaharang si Rico. Ang muka ay punong-puno ng puot at gulat. Saan mo dadalhin ang anak ko? Bulyaw ni Rico habang pilit na hinahablot ang braso ni Tera. Ngunit bago pa man dumapo ang kamay ni Rico, isang matigas na kamao ang tumama sa kanyang panga. Bumagsak si Rico sa sahig. Iniinda ang sakit mula sa suntok ni Arman na puno ng ilang taong naipong galit. Huwag mong hahawakan ang kapatid ko. Hayop ka! Sigaw ni Arman habang hawak ang isang mahabang tubong bakal. Mabilis na isinakay ni Arman si Tera at Liza sa loob ng jeepney. Ang amoy ng krudo at ang vibrations ng sahig ng sasakyan ay tila isang himig ng kalayaan para sa mag-ina. Humaharurot silang umalis. Iniwan ang mansyon ng mga Salazar na puno ng kaguluhan at ang tunog ng mga sirena ng ambulansya na wala ng silbi. Dinala sila ni Arman sa opisina ni Attorney Clarice Mendoza. Doon, sa ilalim ng maliwanag na fluorescent lights at sa gitna ng amoy ng mga lumang papel at kape, inilabas ni Liza ang cellphone. Nang i-play ni Clarice ang recording, ang katahimikan sa silid ay naging mabigat. Ang bawat salita ni Rico at Stella ay tila mga pako na bumaon sa kabaong ng kanilang kasinungalingan. Sapat na ito, Tera, wika ni Clarice habang mabilis na nag-aayos ng mga papeles sa kanyang computer. Isasampa natin agad ang kaso ng Bauhan Jadin at hihingi tayo ng Lencam Tipsuk Kankap. Hindi na kayo pwedeng lapitan ng lalaking iyon. Naramdaman ni Tera ang panandaliang ginhawa habang pinagmamasdan ng kanyang anak na natutulog sa sofa ng opisina. Ang unang hakbang patungo sa paglaya ay nagawa na nila. Ngunit sa gitna ng pag-aayos ng dokumento, tumunog ang telepono ni Clarice. Pagbaba ng telepono, ang mukha ng abogada ay naging seryoso. Tiningnan niya si Tera nang may halong kaba. Tera, naunahan tayo ni Rico sa isang bagay, sabi ni Clarice. Naglabas na siya ng opisyal na report sa pulisya. Inirereklamo kanya ng Batcock 3M at sinabing kinuha mo si Liza habang ikaw ay nasa gitna ng isang mental breakdown. May bitbit silang warrant para bawiin ang bata. Naramdaman ni Tera ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang kalayaang akala niya ay hawak na niya ay tila isang buhangin na unti-unting kumakawala sa kanyang mga daliri. Ang loob ng silid hukuman ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na tila ba hininga ng isang naghihintay na hayop. Amoy floor wax ang bawat sulok at ang lamig ng aircon ay tumatagos sa suot na manipis na blusa ni Tera. Ngunit ang mas matindi niyang nararamdaman ay ang init ng mga mapanghusgang mata sa kanyang likuran. Sa hanay ng mga tagapakinig, naroon ang ilang mga kapitbahay at mga kakilala na dinala ni Doña Veronique upang saksihan ang kanyang tuluyang pagbagsak. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Rico. Napakalinis ng kanyang anyo sa suot na barong. Ang kanyang buhok ay maingat na inayos. At ang kanyang mukha ay kakikitaan ng tamang timpla ng lungkot at pag-aalala. Sa tabi niya ay si Doña Veronique, na tila isang reyna sa kanyang marangyang kasuotan. Nakataas ang noo
at may hawak na mamahaling rosaryo. Sa kabilang dako naman, si Stella ay nakaupo sa likuran. Ang kanyang mga labi ay may bahid ng mapang-uyam ng ngiti habang nakatitig kay Tera. Tumayo ang abogado ni Rico, si Attorney Salvador, na kilala sa pagiging agresibo at walang awa. Your Honor, simula ni Attorney Salvador, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Narito tayo upang protektahan ang kapakanan ng isang bata. Ang aking kliyente, si Mr. Rico Salazar, ay isang huwarang ama na walang ibang ginawa, kundi ang ibigay ang pinakamabuting buhay para sa kanyang pamilya. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang asawa, si Wistera Dizon, ay dumaranas ng isang malalang kondisyon sa pag-iisip. Narito po ang mga medical records mula sa mga respetadong doktor na nagpapatunay na si Mrs. Salazar ay dumaranas ng psychosis at delusional behavior. Inilatag ng abogado ang mga pekeng papeles sa mesa ng huwes. Tiningnan ng tamfan ang mga dokumento. Ang kanyang mukha ay nanatiling seryoso at walang emosyon. Dahil sa kanyang kondisyon, patuloy ni Attorney Salvador, naging mapanganib siya para sa kanyang sarili at lalo na para sa kanyang anak. Ang nangyaring pagtakas niya kamakailan, kasama ang pananakit sa kanyang asawa sa tulong ng kanyang kapatid na isang driver ng jeepney, ay malinaw na indikasyon ng kanyang kawalan ng kontrol. Tumayo si Rico upang magbigay ng kanyang salaysay. Pinunasan niya ang kanyang mga mata gamit ang isang maputing panyo bago magsalita. Your Honor, masakit po para sa akin na gawin ito. Wika ni Rico, ang boses ay garalgal at puno ng drama. Mahal ko po ang asawa ko, pero hindi ko na po kayang makita siyang unti-unting nawawala sa sarili. Gabi-gabi po siyang sumisigaw, kinakausap ang mga anino, at sa huling pagkakataon ay sinubukan pa niyang sunugin ang aming bahay habang nandoon ang anak namin. I am doing this because I want her to get better and I want my daughter to be safe. Naramdaman ni Tera ang panginginig ng kanyang mga daliri. Gusto niyang tumayo at isigaw na lahat ng yun ay kasinungalingan, ngunit nanatili siyang tahimik sa tabi ni Attorney Clarice. Ang kanyang tanging hawak ay ang maliit na plastic na bracelet ni Liza na nakatago sa loob ng kanyang palad. Isang munting paalala ng katotohanan sa gitna ng karagatan ng mga dumi. Sumunod na tumayo si Doña Veronique bilang saksi. Ang bawat hakbang niya patungo sa witness stand ay puno ng awtoridad. Wistera was like a daughter to me, sabi ng matanda, habang tumitingin kay Tera ng may halo ng pandidiri at pagkukunwari. Binigyan namin siya ng lahat. Iniahon namin siya mula sa kahirapan. Binayaran namin ang lahat ng utang ng kanyang pamilya dahil sa tinatawag na utang na loob. Pero anong isinukli niya? Kawalang galang, katamaran. At ngayon ay ang pagbabanta sa buhay ng kaisa-isa kong apo. Ang batang iyon ay hindi ligtas sa mga kamay ng isang inang hindi nakilala ang tama sa mali. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa likuran. Ang salitang baliwa at walang utang na loob ay parang mga bubuyog na humuhuni sa pandinig ni Tera. Ramdam niya ang bigat ng paghatol ng lipunan, ang kredibilidad ng isang mayamang pamilya laban sa isang simpleng tindera ng banana queue ay tila isang laban na tapos na bago pa man magsimula. Tumingin ang tamfan kay Tera. Mrs. Salazar, do you have anything to say in your defense? Your medical records and the testimonies provided are very concerning. Tiningnan ni Clarice si Tera at tumango ng bahagya. Ito na ang sandaling hinihintay nila. Ang sandali kung saan ang biktima ay titigil na sa pagiging pain at magsisimulang maging mangangaso. Dahan-dahang tumayo si Attorney Clarice Mendoza. Ang kanyang mukha ay kalmado, walang bakas ng kaba. Your Honor, wika ni Clarice habang kinukuha ang isang maliit na USB mula sa kanyang bulsa. Ang lahat ng narinig ninyo ay isang mahusay na dula-dulaan na pinagplanuhan ng mga taong may pera at kapangyarihan upang tadtarin ang dangal ng isang ina. Ngunit ang katotohanan, Your Honor,
ay may sariling boses at ang boses na yon ay hindi nanggaling sa amin, kundi sa isang bata na pilit nilang inilalayo sa kanyang ina. Itinaas ni Clarice ang USB. Ang kinang nito sa ilalim ng ilaw ng korte ay tila isang kidlat na nagbadya ng paparating na bagyo. Hinihiling po namin na pakinggan ng hukumang ito ang isang audio recording na magpapatunay kung sino talaga ang tunay na baliw sa loob ng tahanang Salazar. Nanigas si Rico sa kanyang upuan. Ang maputing panyo sa kanyang kamay ay nalaglag sa sahig. Si Doña Veronique ay napatigil sa pag-ikot ng kanyang rosaryo habang ang kanyang mukha ay unti-unting namumutla. Ang bawat tibok ng orasan sa loob ng silid hukuman ay tila isang dambuhalang tambol na nagpapabilis sa tibok ng puso ng lahat ng naroon. Nang isaksak ni Attorney Clarice ang USB sa computer, ang katahimikan ay naging kasing talim ng isang labaha. Isang mahinang tunog ng pag-play ang narinig at pagkatapos ay ang boses na bumasag sa lahat ng kasinungalingan. Hon, konting tiis na lang. Ipadala na natin sa mental ang basurang babaeng yan. Kapag tuluyan na siyang nasira ang ulo dahil sa mga gamot na pinapainom ko, mapapasakin na ng buo ang custody kay Liza. Ang boses ni Rico ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Malinaw, malamig, at walang awang narinig ng lahat ang kanyang plano. Ang mga tao sa likuran ay sabay-sabay na napasinghap. Ang mga kapitbahay na kanina ay mapanghusga ay biglang napatakip ng kanilang mga bibig. Hindi totoo yan, Your Honor, kasinungalingan yan. AI yan, gawa-gawa lang yan ng mga Dizon. Sigaw ni Rico habang tumatayo. Ang kanyang mukha ay nawalan na ng kulay at napalitan ng matinding takot. Ang kanyang barong na kanina ay napakalinis, ay basang-basa na ng pawis. Ngunit hindi tumigil ang recording. Sumunod na narinig ang boses ni Stella. I don't want to play mommy to that weird kid, Rico. I'll send Liza to a boarding school sa malayo. Rico, you promised me! Biglang tili ni Stella mula sa likuran. Sa takot na madamay sa kasong kriminal, ang kabit ay hindi na nakapagtago. Tumayo siya at itinuro ang lalaki. Your Honor, siya ang nagplano ng lahat. Sinabihan niya lang ako na wala na silang relasyon ng asawa niya. Siya ang nagbigay ng gamot sa doktor. Tumahimik ka, Stella. Bulyaw ni Rico, ngunit huli na ang lahat. Ang pagtataksil ay naging ganap ng pampublikong pag-amin. Hindi pa natatapos doon ang pasabog ni Attorney Clarice. Inilabas niya ang mga orihinal na resibo at sulat kamay na kasunduan sa pagitan ni Rico at ng doktor na nakuha ni Tera mula sa KETSAT. Ang bawat piraso ng papel ay tila isang pako na bumaon sa kabaong ng kalayaan ni Rico. Ang ebidensya ng suhol para sa pekeng diagnosis ay hindi na maitatangi. Si Doña Veronique ay napasandal sa kanyang upuan. Ang kanyang rosaryo ay nalaglag at kumalat ang mga butil nito sa sahig, tila mga luha ng isang imperyong gumuho dahil sa sariling kasamaan. Hindi na siya makatingin ng diretsyo. Ang kanyang dangal na pilit niyang pinoprotektahan ay naging abo sa harap ng katotohanan. Ang tunog ng pagbagsak ng kahoy na maso sa mesa ng tamfan ay tila isang kulog na nagtapos sa lahat. Sa harap ng mga ebidensyang ito, mariing wika ng tamfan, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad at galit. Ibinabasura ng hukumang ito ang lahat ng reklamo laban kay Wistera Dizon. Ang karapatan sa pangangalaga o custody kay Liza ay ibinibigay ng buo at eksklusibo sa kanyang ina. At dahil sa bigat ng mga ebidensya ng pananakit, pagkalason, at paggawa ng pekeng dokumento, inuutusan ko ang mga pulis na arestuhin si Rico Salazar at ang mga kasabwat nito ngayon din. Ang tunog ng metal na posas na kumapit sa mga pulso ni Rico ay ang pinakamasarap na musikang narinig ni Tera. Gumaralgal ang boses ni Rico habang hinihila siya ng mga pulis palabas, sumisigaw ng pagmamakaawa. Ngunit walang sino man sa silid ang lumingon sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Tera kay Rico bago ito tuluyang mailabas.
Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng lalaking minsan niyang minahal. Wala nang luha sa kanyang mga mata. Tanging ang kapayapaan ng isang babaeng nagwagi. Sabi mo, Rico, ang kabaluan ko ang sisira sa akin. Bulong ni Tera. Ang boses ay matatag at puno ng dignidad. Pero ang katotohanan ang nagpalaya sa akin. Ang tanging baliw dito ay ikaw. Dahil inakala mong mas malakas ang pera mo kaysa sa pagmamahal ng isang ina. Nang lumabas si Tera sa silid hukuman, sinalubong siya ng liwanag ng araw. Sa labas, tumatakbong lumapit si Liza at yumakap ng mahigpit sa kanyang baywang. Binuhat ni Tera ang kanyang anak. Ang amoy ng buhok nito ay tila isang gamot na nagpagaling sa lahat ng kanyang mga sugat. Sa likuran nila, nakatayo si Arman at Attorney Clarice. Nakangiti habang pinagmamasdan ang mag-ina. Ang bagyo ay natapos na. Ang mga anino ay tuluyan ng naglaho.